bago po tayo mga kapatid mag-proceed sa atin pong panalangin, gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung nandito sa Ephesians, Ephesians chapter 1 verse 15 and following, na kung madalas 'di ba na palagian po nating ginagawa, 'di ba, yung ganito pong pagtitipon, 'di ba, ng pananalangin sa isa't isa. May mga assignments po tayo kung ano po yung ating pong mga ipapanalangin. At marahil meron po tayong mga tao din, 'di ba, na tinitignan base doon po sa kanilang pananalangin, doon sa kanilang prayer life, at when we wanted to know more, 'di ba, about God, we go to the scripture. At sa lahat ng issues natin, 'di ba, sa buhay na ito, we are always looking doon po sa truth na ibinibigay sa atin, 'di ba, ng scripture. Lagi tayong tumitingin, 'di ba, ng kasagutan, kasi ang final authority natin bilang mga mananampalataya is the Lord, is the Lord. So napakahalaga ng banal na kasulatan sa atin, napakahalaga ng bawat titik na naisulat dito po sa sacred na book po na ito na pinanghahawakan po natin. Ito yung manual, 'di ba, natin sa buhay po na ito. At isa sa titignan po natin patungkol doon po sa sinasabi po natin, 'di ba, na pananalangin is to see yung buhay, 'di ba, nitong si Pablo. Ano ba yung kanyang mga ipinapanalangin? Ano ba yung mga contents, 'di ba, ng kanyang mga panalangin, At maging sa buong scripture, when we look at doon po sa mga tao na they were being used mightily, 'di ba, by God, ay nakikita po natin sila na ang una at priority, 'di ba, ng mga buhay po nila is yung prayer, is yung prayer. At ako po ay madalas nanonood ng mga testimonies, 'di ba, ng patungkol sa buhay mananampalataya. And I came across kasi 'di ba yung YouTube nagsasuggest siya ng mga pinapanood mo, kung ano yung lagi mong tinitignan, yun lagi yung ipinapakita niya, 'di ba, sa iyo, or sinasuggest niya na may similarity, 'di ba, doon sa lagi mong tinitignan or sa lagi mong pinapanood. So laging may mga ganon sa anong tawag doon sa site na when I open, 'di ba, yung YouTube, may mga suggestion siya kung ano yung mga pinapanood. At napakarami ng mga testimonies, 'di ba, about prayer na talagang tinugon, 'di ba, ng Panginoon. Meron akong napanood about tawag doon yung mag-asawa na hindi nag-give up, 'di ba, yung babae. The more na nakaka-encounter siya ng napakaraming problema within their marriage, kasi napaka-irresponsible nung lalaki, wala siyang inatupag, 'di ba, kung hindi magbarkada, mambabae, yung ganon. Ipinagpalit niya yung kanyang pamilya, hindi siya good na
provider, nananakit siya, sinasaktan niya pati yung kanilang mga anak, di ba, yung mga ganon. Tapos lantaran yon na talagang mas pinili niya yung mga babae niya, no, compared doon po sa kanyang family. At dumating sa punto na gusto niya na patayin na lang yung sarili niyang pamilya para malaya na siyang gumawa or magpakasal sa kahit na sino mang gustuhin niya. At isa sa mga nakaka-amaze na sinabi po ng babae na the more na nakaka-encounter siya ng napakaraming problema within that marriage, the more na mas lalo siyang lumalapit, 'di ba, sa Panginoon. The more na talagang nagpakadalubhasa siya sa paglilingkod sa Lord. Hindi siya nag-focus doon sa mga problema na dulot, 'di ba, ng kanyang asawa. Ang sinabi niya, the more na nagpakalakas ako, 'di ba, sa Panginoon. And it took so many years bago tinugon ng Lord yung kanya pong panalangin. No? Napakaganda po ng testimony po na iyon. At marami pang iba, 'di ba, na makikita po natin that those who do not give up in their prayers or in their prayer life ay tinutugon talaga sila, 'di ba, ng Panginoon, no? Siguro may mga kanya-kanya rin po tayong mga testimonies about not giving up, 'di ba, sa pananalangin. At alam po natin, no, na kapag hindi pa po ito tinutugon ng Lord, may panahon siya, 'di ba? Because His timing, ang timing po ng Panginoon is the best timing of all, no? So sabi dito sa sa Ephesians verse 15, kaya nga mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal. So he is talking to the Ephesian church, no? At sabi dito, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. So nakita natin na ang buhay ni Pablo, di ba, mga kapatid, it is a life na talagang full of thanksgiving. Kasi kung magfo-focus ka sa problema, di ba, hindi ka makakapagpasalamat ng maayos eh. Having a great alam mo yan, yung gratitude sa lahat ng nangyayari, 'di ba, sa buhay natin, mabuti man 'yan o masama, mahirap man o magaan, 'di ba, yung ating pong mga trabaho, it doesn't stop us in giving thanks to God, no? Naranasan na ba ninyo 'yon, mga kapatid, na hindi maayos yung kalagayan mo, 'di ba? Pero lagi ka pa ring nagpapasalamat, 'di ba, sa Diyos. Maiiba yung maiiba yung pagtingin mo 'di ba? Kapag nagkaroon ka ng grateful heart, 'di ba, sa Panginoon. Madalas kasi yung mga pangit, 'di ba, yung mga hindi maganda, yung mga hindi mahirap, hindi na natin 'yun ipinagpapasalamat, 'di ba, sa Panginoon. Pero makita po natin, ano ba yung mga nangyari sa buhay nitong si Pablo. Nasa kulungan siya, wala siyang ginawa kung hindi magpasalamat sa Diyos, wala siyang ginawa kung hindi magpuri sa Diyos, wala siyang ginawa kung hindi manalangin sa Diyos, wala siyang ginawa kung hindi magpalakas, 'di ba, sa mga kapatid, no? So napakagandang pagtingin, 'di ba, sa buhay na ito, especially sa ating mga mananampalataya, knowing that there is a powerful God who controls everything, no? Who controls everything. Matatapos kasi yung buhay matatapos yung problema, di ba? Matatapos yung mga pinagdadaanan, no? Pero what is left sa atin is the joy, di ba, na nasa puso po natin, that will show, 'di ba, yung ating gratefulness, 'di ba, sa Panginoon by giving thanks, no, to
to Him, no? So, ito, nabalitaan niya, no? Nabalitaan lang niya, no? Nang mabalitaan ko yung tungkol sa inyong pananalig, sabi niya, sa Panginoong Jesus, ito yung, wala na akong tigil sa pasasalamat sa Diyos para sa inyo, no? Sino sa atin yung may ganitong, may ganitong puso, di ba na wala tayong tigil, di ba na magpasalamat sa Diyos sa mga tao na nakakasama po natin, di ba? Sa mga tao na nandidiyan, di ba, sa atin when we ask for prayers, di ba? Nandito magkakasama-sama tayo instead na piliin natin yung ibang mga bagay. We choose to be here together, di ba? To put ourselves together in prayer, no? Sino po sa atin yung papasalamat, 'di ba, sa presence po, 'di ba, ng bawat isa po sa atin? Are we including, 'di ba, these people na nakakasama po natin in our prayers? So ganun po ang ginawa ni Pablo, no? Hindi lang sa Ephesian Church, napakarami pong mga churches, 'di ba, yung ini-include niya sa kanyang sa kanyang panalangin. Napakarami niyang ipinagpapasalamat, no? Grabe lang yung buhay niya, no? Kasi napakarami niyang ginagawa, pero may panahon pa rin siyang magpasalamat, 'di ba, sa bawat buhay ng mga taong nakakasama niya, no? Madalas sa atin naka-focus lang, 'di ba, sa ating mga families, 'di ba? And may mga marami sigurong mga pagkakataon, 'di ba, na hindi natin ipinagpapasalamat yung mga tao, 'di ba, na nakakasama po natin. Yung mga tao na tumanggap, 'di ba, sa mga mensahe na ibinigay ng Lord, through our ministry, no? Sabi niya, hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Hindi niya nakakalimutang ipanalangin sila. Honestly speaking, 'di ba? Alam mo 'yun, may maraming mga instances, 'di ba, that we do not include the people na minsan, 'di ba, kasama natin, 'di ba, sa ministry, kasi nakafocus tayo sa ating mga personal na buhay, sa ating mga personal na pamilya, sa ating mga personal na struggles, no? May hirapan tayo. Pero si Pablo, nakita natin yung joy po niya, 'di ba, sa pagganap ng kanya pong tungkulin. Ano ba yung kanyang mga idinadalangin? 'Di ba? Bakit hindi niya nakakalimutang ipanalangin ang mga kapatid? Bakit wala siyang tigil sa pagpapasalamat sa Diyos? Ano ba yung mga content, 'di ba, ng kanyang panalangin, para makita po natin na yung mga ganito pong oras na ang atin pong ginagawa, hindi po ito nasasayang, 'di ba? May pattern po tayo kung ano po yung ating ipapanalangin through sa atin pong mababasa, sa buhay po ni Pablo. Sabi niya, idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan, no? Espiritu ng karunungan. So napakaganda ng kanyang hinihingi, 'di ba, sa Panginoon, no? Espiritu ng karunungan, wisdom, no? Wisdom. We always pray also, no, sa ministry, 'di ba, yung ganito pong karunungan, at sa Diyos lang, no, na nanggagaling ito, yung espiritu po ng karunungan. Ma-amaze ka lang talaga kung paano po gagamitin ng Lord ang buhay ng isang tao, 'di ba, para sa ministry niya, no? Para sa ministry niya. So ito yung ipinapanalangin niya, no? Kasi without yung wisdom, 'di ba, na nanggagaling po sa Panginoon, hindi magiging effective ang ministry, no? Hindi magiging effective yung ministry. Marahil gagamitan ng maraming mga karisma, di ba, yung mga ganon, maraming mga activities. Dati, yun po yung mindset ko, kailangan nating gumawa ng mga, anong tawag doon, yung mga pakulo, upang maka-invite tayo ng marami, yung mga ganon. Pero pag ganon pala yung ating, yung ating mindset, we will just only attract people, di ba? Makaka-attract na tayo ng people, but they will not stay forever.
No? Makakatrack lang tayo ng mga fake ones. Pero kapag kapag nag-focus tayo doon po sa salita ng Panginoon, nag-focus tayo doon sa wisdom, 'di ba, na ibinibigay sa atin ng scripture. May mga instances 'di ba, na sinasabi na wag tayong masyadong stricto pagdating sa theology. Wag tayong masyadong mabigat, 'di ba, yung deliberation natin, 'di ba, sa salita ng Panginoon, 'di ba, para hindi masaktan yung mga unbelievers. Pero alam mo, we are not attracting, 'di ba, yung mga fake na once yung truth ng God will be revealed, no? Kasi tanging truth lang ng Diyos, 'di ba, yung nagpapalaya, 'di ba, sa tao. Yung lagi nating sinasabi, yung sugar coating, no? Masarap 'yon, no? Sa mga cakes masarap kasi may maraming sugar, no? Lahat ng mga maraming sugar, ang tingin ng tao masarap, no? Pero sa totoo lang, yung sugar na 'yan, nagbibigay po siya, 'di ba, ng napakaraming problema sa katawan po ng tao. Kasi kapag na yan, 'di ba? Kapag yan po yung kapag nagkaroon po tayo, 'di ba, ng mga ganyan na mga sugar coating, 'di ba, na mga messages. So it will attract people, pero hindi, we are only attracting the fake ones. They will not stay, 'di ba, forever. But if we deliberately share, 'di ba, proclaim yung truth ng God, ang mga salita po na ito ng Diyos ay matatanim doon po sa mabuting lupa, 'di ba? Sa mabuting puso ng mga taong nagsisik sa Panginoon. So yung espiritu ng karunungan, wag po natin yun wawalain, 'di ba, sa atin pong mga ipinapanalangin na mga tao, 'di ba? Kasama sa ministry, sa pamilya po natin. So anyone na binibigay sa atin ng Panginoon na ipanalangin, lagi po natin tong i-include, no? Espiritu ng karunungan. Ano pa? At pagpapahayag tungkol sa Diyos. Hindi lang pala yung espiritu ng karunungan, kundi maging yung ability, 'di ba? Maging yung willingness, maging yung pagpapahayag, sabi dito, tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala, no? Upang lubos ninyong makilala. So sa mga sabi dito verse 18, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa kanya, no? So grabe po yung pagdiin niya dito po sa sa Diyos na ito, 'di ba? Yung ipahayag mo, yung ipahayag natin, 'di ba, yung Diyos, yung magkaroon tayo, 'di ba, ng boldness na ipahayag yung Diyos na ito, kasi marami po siyang kayang gawin, no? Marami siyang kayang gawin. Kaya we are always praying for each and everyone na magkaroon po ng boldness, 'di ba, sa pagpapahayag ng patungkol po sa Diyos na pinaniniwalaan po natin. Kasi wala talaga tayong dapat ikahiya 'di ba, sa Lord na ito. Wala tayong dapat i-uphold, 'di ba, na message patungkol po sa Diyos na ito. Kasi ito yung Diyos na tunay na nagmamahal, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. At tunay na nagmamahal sa kahit na sino man, 'di ba, na nanunumbalik sa kanya. Ito yung Diyos na may magandang plano para sa buhay ng tao, no? Ang dakilang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Yung Diyos na ito na ipapahayag, 'di ba, ng bawat isa po sa atin, ay siya yung nagbibigay, 'di ba, ng buhay na walang hanggan. Siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. So we will not hindi tayo dapat nahihiya sa pag-share ng tungkol sa Diyos na ito,
Diyos na full of love, full of mercy, full of grace. Ano pa yung pwede nating, Diyos na provider, Diyos na, alam mo yon, yung deliverer, protector. No? Well, we should be the one na laging proud palagi na i-share yung Diyos na ito kasi grabe yung kanyang characteristics, di ba? Grabe yung kaya niyang gawin. Kung ebidensya lang yung pag-uusapan, punong-puno po yung scripture. No? Hindi yung sasabihin, hindi pa ako ready, hindi pa ako ready tumayo, hindi pa ako ready mag-share, nahihiya ako, wala akong alam. Ang mga walang alam ng patungkol sa Diyos, they cannot share talaga ng patungkol sa Panginoon. At bakit wala silang alam? Kasi hindi nga sila naglalaan, 'di ba, ng kanilang panahon sa pagkilala sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Marami pong mga Kristiyano yung ganon na quote and unquote Christian sa kapanahunan na ito, 'di ba? Hindi nila kilala ang tunay na Diyos na sinasabi po sa banal na kasulatan. So, importante yung laging nagbabasa, no? Laging pagbabasa. Narinig ko yung testimony ni Piolo Pascual. Yung interview sa kanya ni Tony, di ba? Yung sinasabi niya na hindi ako maghahawak ng aking cellphone or hindi ako magko-connect sa internet, sabi niya, without first praying, meditating, di ba, sa salita ng Panginoon. Alam mo na ako dun na parang nasampal ako dun kasi di ba, paggising natin sa umaga, cellphone kaagad yung hindi ko alam kung ganun din po yung ginagawa nyo. Pero ako kasi pagmulat ko, diba, check ako ng message, yung mga ganon. Titignan ko yung ilang yung i-check mo, diba, Facebook, anong tawag doon, WhatsApp, tapos nandyan pa yung Telegram, diba? So, it will, napakaraming, napakaraming pagkakataon yun, no? Instead of praying first, no? So, sabi ko, grabe lang, no? Kasi, panoorin po ninyo yun, mga kapatid, kasi maganda rin, di ba, na nakikinig tayo sa mga testimonies, di ba, ng mga mananampalataya. So, sabi ko, napakaraming oras ang nasasayang, di ba, nang dahil sa kagustuhan mong malaman kung anong nangyayari sa buhay ng ibang tao, instead of focusing, di ba, sa Diyos na higit na nakakaalam, di ba, ng lahat ng bagay. So, nakakahiya lang minsan, di ba? At madalas, di ba, sa Panginoon, kapag inuuna po natin yung mga ganito pong mga bagay, no? Instead na nasa Kanya, no? Sabi dito, higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating, no? Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Paano nasasabi lahat ito ni Pablo? Kasi nga nagbababad siya palagi, 'di ba, sa presensya po ng Panginoon. Subukan nating magbabad lagi, 'di ba, sa presensya po ng Panginoon. No, subukan natin, it's a challenge kahit po sa akin, 'di ba? Kasi madalas marami tayong mga ginagawa, no? Napakaraming trabaho, no, lalo na kapag hindi maayos yung kalagayan, 'di ba, ng employer, yung mga ganon, nakatutok po tayo. Pero maganda pala, 'di ba, na lagi po tayong nagbababad kasi kung sino yung lagi mong kasama, 'di ba? Nakikilala mo siya ng higit, no? Nakikilala mo kung ano yung kanyang ginagawa, na nakikilala mo lahat, kahit yung mga positive and negative, 'di ba, na pag-uugali niya. At kung lagi tayong nakababad sa Diyos, marami tayong makikita, 'di ba, ng tungkol sa Kanya at kung ano po yung kaya niyang gawin, no? So yun po, mga kapatid, yung atin pong
uh, atin pong pinagbulay-bulayan, ano, ang title po nito ay ang panalangin, sabi dito ni Pablo, no. Napakaganda na nakita po natin ito para sa atin pong pananalangin, mabawas-bawasan yung ating mga personal na mga lagi na lang ipinapanalangin, no. Marami pala dapat tayo, 'di ba, na pagtuunan din ng pansin, idagdag ito, 'di ba, sa atin pong mga laging pinapanalangin. So Erev Tov po. At kung sino po yung magpipray ng number 1, mag-proceed na po.